Ay di na po tayo magtatagal. Tawagin po natin ang ating pastor, si Pastor Ed Lodero, para po sa pagpapakilala sa ating pong mga mahal. Palakpakan po natin ng Panginoon natin. Come on! Hallelujah! 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 Welcome po sa second night ng ating pong spiritual emphasis. At alam ko mga kapatid na kagabi, kung paano binuhos ng Diyos ang pagpapala, ganoon din ang gagawin niya ngayong gabi. At kung paano po tayo pinatibay sa salita ng Diyos kagabi, mga kapatid, I believe, lalo po pa tayong papaktibayin ngayong gabi. Hallelujah. So without further delay, mga kapatid, sa totoo lang, this is a surprise, mga kapatid, na nagkabiglaan kami ng imbitahan, mga kapatid, doon sa Jinsan. Tipon kami, and then I told them na meron kami kasi special emphasis. Kung inimbita ko yung isang pastor, ay yun pala, barkadahan lang mga ito. Hindi pwede na isa lang pinaglagan lahat. So, nauna mga kapatid, ang ating pong preacher ngayon ay siya pong ating youth president ng district youth president ng NCR, mga kapatid. At siya ay nagpapastor doon sa pinagbuhatan sa Pasig. Kaya kung may mga mag-anak kayo doon sa Pasig na malapit na doon sa pinagbuhatan, i-refer nyo po. Siya po walang iba kundi ang atin pong magiting. At isa rin po ito sa mga kabataan, mga kapatid, na even though kami po yung mga matatanda nasa sa edad at sa ministry, still ang mga kabataan ito na bibigay din sa amin ng encouragement, mga kapatid. So, gusto ko pong magtawagan si Pastor Mario Villanueva. Meron din po ang kanyang misis, si Sister Karen. Sister Karen mo, mga kapatid, nakapag-work po ito sa Mabini. Kasama po ni Pastora Erin saka ni Sister Grace. Sila po yung magigiting na praise the Lord. So, welcome po kayo, Pastor, Sister Karen, and praise the Lord. Kung may sasabihin, Sister Karen, it's up to you. Siguro po, alin ko po Sister Karen na matayin po tayo. Meron po siya sasabihin, I believe. Praise the Lord po. Good evening po sa lahat, mga kapatid. Pagpasok po talaga sa isang lugar, iba po talaga ang mararamdaman yung pag-iisa ng Espiritu, mga kapatid. Amen? Hindi man natin gustong umiyak, hindi man natin gustong lumundag, pero when we are in the presence of God, wala tayong magagawa kundi gawin yung gusto ng Panginoon na gawin ng ating katawan, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Napakabuli ng Diyos, mga kapatid. At talagang sabi ko, Panginoon, may napulot na naman ako isang babaunin ko sa church na babalikan ko. Kasi po mga kapatid, every time na pupunta kami sa bawat church na saan may privilege na mag-preach po si Pastor Mar, I see to it na meron po akong babaunin magiging kalakasan ko, mga kapatid. At nung nasa Jensen po kami, naggaling kami sa isang maliit na church na lubos po akong pinagpala dahil sa kanilang pagsamba at pagbibigay sa Panginoon. And this is another day and another night of blessing for me dahil alam niyo mga kapatid, hindi niyo alam, pero my heart is overflowing with joy and with gladness, mga kapatid, dahil di lang po sa nakita ko ang isang Espiritu, kundi talaga mararamdaman mo na andito ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Napakabuti ng Diyos. Let's all join in worship tonight, mga kapatid, dahil alam natin lahat na may gagawin ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Glory to God. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon minsan pa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa isang pribilehiyo na ako po ay nakarating sa lugar na ito. Ako po ay nagpapastor sa Pasig. Ang pangalan po ng aming yung simbahan na ating pinagpapastoran ay Blessed Ministry. Sapagkat ang aming pong barangay, kami po ay nabilong sa association na Pinalad Barangay Pinagbuhatan. Kaya po, in-English po namin, sir, yung pangalan na Pinalad. Ginawa namin Blessed Ministry. Amen. And I am blessed. Amen. Ako po ay napaunlakan at nabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi
ng salita ng Diyos. Amen. Nagpapasalamat po ako sa inyong pong pastor. Amen. Bagamat ang sabi niya nga ay sila po ay mga nauna sa amin, hindi po matanda. Okay? Nagkakaedad lang, sir. Okay. Kami po ay mga young generation. And I believe na hindi po natin dapat kalimutan. Amen. Kung ano ang pinagdaanan ng mga elder natin. Amen. Especially sa organization na ito, mga kapatid. I admit na yung nadaanan ni Pastor ay hindi ko pa nadaanan. Amen. At marami pa po kaming dapat matutunan sa mga nauna sa amin. Amen. Dahil I believe na ang ministry ay continuous learning. Ang paglilingkod sa Panginoon ay tuloy-tuloy na pag-aaral. Amen. The first time na narinig ko si Pastor Lodero, amen, hindi niya alam ito siguro. I think about 1995, nung siya po ay naimbitahan mag-preach sa Las Piñas Church. Ako po ay nakaupo at nakikinig sa kanyang preaching. At alam niyo sa hinagap, nung siya po ay nakarating doon, amen, hindi ko po inisip na ako ay magiging isang leader ng organization na to at magiging isang pastor. Amen. And to be honest with you, mga kapatid, dito rin po ako namold sa Batangas. Yung Lemery Batangas po, kay Under Pastor Medel that day, kami po yung pinapadala doon. Ako po'y bagong baptize lang nung araw. At doon po ako natuto, tumayo, natutong umawit. Kahit hindi ako marunong umawit that time, natuto ako sa lahat-lahat dito po sa Lemery, Batangas. And I still remember Sister Rachel. Siya po ay isa po sa mga aking pong tinuturuan sa Sunday School. Kaya, kumbaga, ang Batangas ay meron pong bahagi, mga kapatid, sa buhay ko. Kung bakit po ako ay narito sa inyong harapan ngayon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Isa lamang po ang ating dahilan kung bakit po meron pong ganitong pagtitipon. Amen. Hindi po kami pumunta ni Sister Karen upang i-please kayo sa magandang pananalita. But I am here to please our God. Amen. Hallelujah. Siya ang sentro ng gawain ito. Siya ang dahilan kung bakit kailangan natin magkaroon ng spiritual emphasis. Amen. Hallelujah. When we talk emphasis on spirituality, mga dito, of course, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating Panginoon. Hindi natin pwedeng kalimutan ang Diyos, mga dito. Because the reason why we need to become more spiritual is because it is the requirements of heaven. Ito po ay isa sa nire-require ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Isa sa mga pinapasalamatan ko po, mga kapatid, ay si Pastor Irene. Isa po siya sa aming mga naging guro nung kami po ay nag-aaral pa ni Sister Karen sa Bible School. Amen. At marami po siyang na-impart sa amin. Amen. Sa aming pong ministry. At bago po kami nag-pastor, amen, the last crusade na ginawa sa Mabini, kami po ay nandoon. Amen. Hindi pa po kami mag-asawa ng panahon yan. Praise God, nagpapasalamat din ako na binigyan ako ng Panginoon ng magandang asawa. Pasensya na kayo, ako may hawak ng mic. Amen. Mahalin po ninyo ang mga asawa ng pastor. Amen. Alam niyo po, kaming mga pastor, sa totoo lang, ako, to be honest with you, hindi dahil sa nandyan yung asawa ko. Ang plano ko, pastor, dapat hindi na siya sasama. Dahil sabi ko, para makagalaw ako at hindi mailang si pastor. Dahil may kasama, wala akong kasamang babae o wala akong kasamang asawa. Pero ang sabi ko sa kanya, nagbago isip ko eh. Sabi ko, parang hindi ako makakapangaral ng maayos kung wala ako doon. Totoo lang, mga kapatid, bagamat siya po ay amen corner, pero marami po akong natututunan sa kanya. Kaya gusto ko po na nandyan siya nakikinig. Amen? Kaya po, salamat po. Ipasalamat po ang congregation na ang mga asawa ng pastor, sa totoo lang, mga kapatid, kaming mga pastor, hindi po namin magagampanan ang aming trabaho kung wala po yung aming mga asawa. Amen. Ang sabi nga ng kasabihan, mga kapatid, in every success of a man, there is always a woman.
In front. Huwag na behind. Ayan. In front. Okay, mga kapatid. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, talagang mahirap gumalaw ang pastor kung wala po ang asawa. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Musicians, appreciate po natin yung mga musicians. Si Brother Jervin ay dati rin pong na ministry sa church. Siya po yung gitarista natin sa church. Nagpapasalamat po ako dahil habang naririnig ko yung mga awitin, sabi ko, wow, puro Tagalog. At kakaiba yung kanilang mga inaawit. Thank you. Palakpakan natin sila, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So sama-sama po tayong tumayo. Amen. Amen. Bilang respeto sa salita ng ating Panginoong Jesucristo at minsan pa atin siyang palakpakan at sambahin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, Lord. Hallelujah. We give you honor. We give you the praise. Hallelujah. You are worthy to be praised. Hallelujah. You are the reason why we're here, Lord. Oh God, hallelujah. We exalt your name. I appreciate the atmosphere of worship. I appreciate, hallelujah, the praises of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 If you have your Bible with you, open with me in the book of Genesis, chapter 13, verse 14 through 18, mga kapatid. Amen. Hayaan niyo pong basahin natin ito sa King James Version. Genesis chapter 13, verse 14 through 18, and it says, And the Lord said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward. For all the land which thou seest, to thee will I give it, unto thy seed forever. And I will make thy seed as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. Arise, walk through the land and the length of it, and in the breadth of it, for I will give it unto thee. Then Abraham removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. Hallelujah! 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 Akin pong hinihiling ang panalangin ng ating pastor, salita ng ating Panginoon. Praise God. Salamat po dakilang Diyos ngayong gabi sa iyong mga salita namin po natunghayan. Lord God, kasabay Panginoon ang amin pong paglapit sa iyong banal ng biyaya ng kapapala. Ikaw, Panginoon, ang magbasbas, Panginoon, lalo tigit sa iyong lingkod na gamitin. We need your anointing tonight on this life, O Lord, at maging sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, kung kailangan mo kami, kung kailangan pinagpalalahanan mo kami, Lord God, ang mga salita mo, Diyos, ay siya po, Panginoon, ang magbibigay sa amin, Panginoon, iba yung lakas, iba yung katatakan, Panginoon, sa amin pong pananampalataya. Patuloy ka namin pupurihin at hayaan mo, Diyos, na managana ay yung presensya sa aming kalagitnaan. We lift you, we praise you, we glorify you. In your mighty name, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Isang bahin natin ang Panginoon. Lord Jesus, hallelujah. 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 Oh God, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bakit po kayo po, mga kapatid? Hayaan niyo pong pamagatan ko ang aking pangangaral na nagsasabing, Yes to God. Amen. My subtopic, moving your altar to the higher ground. Yes. Moving your altar to the higher ground. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon and we may not take receipt. Amen. Si Abraham, amen, according to chapter 12 of Genesis, nung siya'y tinawag ng ating Panginoon, amen, mula sa Ur. Ang Ur, mga kapatid, ay kilala o ito po'y isang lugar, amen, ng mga Chaldeans, or presently the upper part of Kuwait. Amen. Si Abraham ay mula sa tinatawag na pagan civilization but established empire. Amen. Si Abraham ay na-encounter niya,
country, and from thy kindred, and from thy father's house, and to the land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Verse 4, So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed out of Haran. It was a unique encounter of God. Amen. Abraham was able to hear the voice of God. Ang sabi ng Panginoon, umalis ka sa iyong lugar. Iwanan mo ang iyong tahanan at pumunta ka sa isang lugar. Doon sa isang lugar na ang nagtayo ay hindi ang tao, kundi ang Diyos. It was, I believe, a hard decision, mga kapatid, na gagawin ni Abraham. Paano niya nasigurado na yun ngay boses ng Diyos? Amen. Considering na si Abraham ay galing sa isang pagan civilization na meron siyang ginagawang pagsamba sa kanilang lugar. Siya po ay nag-aalay din ng mga pag-alay. But take note, brothers and sisters, hallelujah, that voice, hallelujah, na kanyang narinig ay meron kakaibang bagay na ginawa sa buhay ni Abraham. It was the voice, hallelujah, of God na nagbago sa decision ni Abraham. Amen. Amen. Hallelujah. At ang sabi ng Biblia, I want you to go into a place. A place, mga ko, isang lugar na hindi niya alam kung ano ang kanyang patutunguhan. Wala siyang idea kung anong klaseng lugar. Considering na siya po ay galing sa isang empire na established. Mga kapatid, ang unang empire na established during that day is the Akkadian Empire. The second empire is the Egypt Empire, mga kapatid. At dyan po nanggaling si Abraham. Pero nung narinig na ni Abraham ang boses ng Diyos, Abraham, iwanan mo ang iyong pamilya, iwanan mo ang iyong lugar, at pumunta ka sa lugar na ang Diyos mismo ang nagtayo. Oh, what a terrible situation! Mula sa isang magandang kalagayan, mula sa isang modern society, suddenly nabago ang kanyang sitwasyon. It was because of the voice of God. Hallelujah! Hallelujah! Try to imagine kung gaano kahirap, mga kapatid, ang ganong desisyon. Si Abraham ay isang merong ranggong sundalo sa lugar, mabig ko, ng empire. Si Abraham ay isang taong kilala at mayaman. Si Abraham ay merong private soldiers, raised, mabig ko, at trained doon mismo sa kanyang lugar, mabig ko. At ang mga sundalo ito, sabi ng Biblia, ay para ng kapamilya ni Abraham, mga mabig ko. Pero alam niyo ba, mabig ko, yung boses na yon na kanyang narinig ay isang boses na hindi pwedeng tanggihan. Isang boses na nagbago ng kanyang course of life. Isang boses, mga kapatid, hallelujah, na merong ginawang bagay sa kanyang buhay. As he responded to the call, Abraham turned his ways 360 degrees. Hallelujah. Hallelujah. Mula sa sarili niyang daan, pumunta siya sa daan ng Diyos. Could you imagine kung gaano kalayo, mga ko, ang Kanaan mula sa Ur? Hallelujah. He traveled about 700 miles. Try to picture out the scenario. It wasn't easy to march down to a place unknown. Along the way, danger is inevitable. Weapons is present, surrounded by darkness. No map and compass to serve as their guide. But hear me, he did it. Amen. He did it. Yes.
emphasis. I believe, hallelujah, na hindi dapat tayong manatili sa isang lugar na ating nakagisnan. I believe na hindi dapat tayong manatili sa isang lugar na how many years na nating tinatahanan. We need to elevate. We need to move our altar into the higher ground. We need to move, hallelujah, from carnality to spirituality. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. What if meron kang narinig na boses at sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, gusto kong pumunta ka sa lugar ng parola sa Tondo. At gusto kong mag-pioneer ka ng church. Gusto kong mag-establish ka ng isang God-fearing community. Do you think madali ang gayong desisyon? Sa palagay niyo ba, madali ninyong mauunawaan at maiintindihan o gaganapin ang boses na iyong narinig? Praise God. I believe, hindi niyo po agad gagawin yan. Why? Hallelujah. Mula sa isang comfort zone, mula sa isang magandang kalagayan, na iiwanan mo ito, hallelujah, at pupunta ka sa isang lugar na hindi ka sigurado. But I want you to hear this advice, brother and sisters. If the Lord calls you, if the Lord, hallelujah, kung ang Diyos ay namungusap sa inyo, kung ang Diyos ay merong nais ipagawa sa inyo, huwag kang matakot, hallelujah, dahil mga kapatid, kung kasama mo ang Diyos, hindi mo dapat alayahan kung ano ay kahinaan na pinaglalala dyan sa lugar na kung saan gusto ng Panginoon mo paglahan. Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. From paganism to a true worshiper, from paganism, hallelujah, to true worshiper, mga kapatid, mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, mula sa pagiging pagano, hallelujah, kapag ikaw ay maging sensitive sa boses ng Panginoon, hallelujah, ay mai-elevate ang buhay mo. Glory. Hallelujah, let's clap our hands to Jesus. Amen. Na-analyze nyo ba kung gaano katagal yung travel na yun? Amen. Kapag sinabi ng Bible na si Jacob, si Joseph ay naglakbay sa isang lugar na ganito. Kung atin pong babasahin ang mga scripture na ito, parang napakadali lang, di ba? Pero ang hindi natin naunawaan, kung ikaw ay nandoon sa totoong senaryo, halimbawa, sabihin ng Panginoon sa iyo mula sa Batangas City, pumunta ka ng Parola. On that day, wala pong sasakyan, wala pong Everest, walang kotse. Ang pwede mo lang sakyan, mga kapatid, ay isang kabayo, isang kamelyo. Na-realize pa natin kung gaano katagal yan. Amen. Pero dahil nga sa pagtawag ng Diyos, ginawa ito ni Abraham, mga kapatid. Then in chapter 13, nakita natin, mga kapatid, na si Lot at si Abraham, na kanyang uncle ay nagkaroon sila ng tinatawag na conflict dahil sa lugar na kanilang pinanahanan. At makita natin sa chapter 13, mga kapatid, na ang sabi ni Abraham, hindi dapat o hindi marapat na tayo ay magkaroon ng conflict o mag-away. We are brothers. Now, as your uncle, I want you to choose o gusto kong pumili ka ng lugar kung saan ang gusto mo. Amen. And we have read this picture, mga kapatid, sa chapter 13, from verses 9 hanggang 13, mga kapatid, mababasa natin kung paano pumili sila ng lugar na kung saan panananahanan niya. Now, si Abraham ay binigyan niya ng pagkakataon na pumili sila, mauna na pumili kung saan ang gusto niya. At makita natin ang sabi ng Bible, tumingin si Lot sa kapatagan ng Jordan o ng Jordan. At nakita niya yung advantage, nakita niya ang kagandahan kung mananahan siya sa Jordan, mga kapatid ko. Nakita niya ang potential, nakita niya ang advantage. And to make the long story short, Lot
Amen. Si Lot po, mga kapatid ko, siyang unang pumili at ang pinili niya ang plains of Jordan. Now, choices makes the difference, mga kapatid. Ang pagpili ay merong magagawang bagay sa atin na kakaiba. Amen. Lot chooses first and he chose the ideal place for farming. Ang sabi ng Bible, Jordan is well-watered. Yung Jordan ay isang ideal na lugar para sa pagtatanim, mga kapatid ko. He chooses the well-watered place. It has a potential to give him fortune and change his life totally. Nakita niya kung ano ang advantage. Nakita niya kung anong kagandahan ng lugar, mga kapatid ko. He wanted to be in the place that close to modernization o modernization, mga kapatid. Gusto niyang manahan sa lugar na yon na mas malapit sa modern na pamumuhay. Remember that he is younger o mas bata siya, siya'y pamangkin ni Abraham. Kaya ang kanyang kaisipan ay gusto niya, yung society niya ay mas intact, yung society niya ay mas updated. Gusto niya sa isang lugar ng modern. That's why pinili niya ang lugar ng Jordan. Pinili niya yung plains of Jordan dahil nandoon yung potential ng paglago, nandoon yung potential na gumanda ang buhay niya. But the Bible said, and Lot lifted up his eyes, beheld all the plain of Jordan. That is why it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Pinili ni Lot yung plain of Jordan. Amen. Hallelujah. Na siyang pwedeng mag-elevate sa kanyang buhay na pang-physical. Na siyang pwedeng mag-elevate sa kanyang mga kapatid ko. Umabigay ng potential, mabig ko, o fortune upang mabago ang kanyang buhay. Amen. Hallelujah. Gusto niya yung updated siya sa lahat ng activities ng world. But hear me. Sodom and Gomorrah is there. Before he came in that area, in the knowledge of God, hallelujah, meron ng plano ang Diyos na gunawin ang Sodom and Gomorrah. Maybe sa panahon na si Lot ay pumili, tumatawa siya sa kanyang uncle. Naisahan ko si uncle. Napili ko ang fertile na lugar. Napili ko ang magandang lugar. Napili ko ang progressive na lugar. Napili ko ang modernong lugar. At napili ko ang lugar na potensya upang kumanda ang buhay ko. But hear me. Hallelujah. Hallelujah. Yung pagpili ni Lot ay hindi makalangit na pagpili. Ang pagpili ni Lot ay isang pagpili ng isang taong karnal. Ang pagpili ni Lot ay isang pagpili ng mga taong hindi inclined sa tinatawag na spirituality. Ang inisip niya, he took advantage to his uncle, but he didn't see what God had seen. Hindi niya nakita kung ano ang nakita ng Diyos. He did not even realize, hallelujah, that the best of man are also the worst thing before God. Maaring pumili ka para sa iyo ay best. Pero kung labas yan sa kalooban ng Diyos, that's the worst thing. That's the worst decision na iyong ginawa. Hallelujah. Ang nakita ni Lot ay yung mababang bagay. Ang nakita ni Lot ay yung nasa ibaba, mga kapatid. And in comparison to Abraham choose the Canaan. Now, he dwells in a place assigned to Abraham. Pinili niya ang Kanaan bilang isang lugar na kung saan pwede niyang panalhanan, kung saan lugar na pwede niyang panatilihan ng kanyang kasama ng kanyang pamilya. Now, sa pagtatanim or sa mga farmers, maaring ang Kanaan is not ideal o hindi siya
magandang lugar for farming. Hindi siya potential to grow plants, amen, or flowers. Bakit po Canaan means, even though ang Canaan ay nangangahulugan ng salitang lowland, but hear me, in Canaan, marami pong mga valleys, but marami ring mga bundok na lugar. Isa na po dyan yung Hebron and Samaria and other places. Ang Canaan ay hindi siya kasing patag ng Jordan, katulad ng pinili ni Lot. Ang Canaan, especially Samaria, is an elevated place. Mas maraming bundok, mga kapatid ko, ang Canaan. At isa dyan yung Hebron, mga kapatid. Hebron is an elevated place. Hebron is a mountain. That's why ang sabi ni Caleb, give me that mountain. Amen? But, bakit yan ang pinili, mga kapatid, ni Abraham? Amen? Hallelujah! Bagamat yan po ay bulubundukin, bagamat yan ay hindi idea para sa kanyang good fortune, para sa kanyang magandang buhay, mga kapatid ko. But I'm about to tell you, place is not the issue to prosper. Ang lugar ay hindi issue para ikaw ay pagpalain. Amen. Hallelujah. But the will of God, the will of God is the matter. The will of God is the issue. Hallelujah. Pwede kang manatili sa isang modern na lugar, pwede kang manatili sa isang progressive na lugar, pero kung wala ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, ang issue rito ay ang kalooban ng Diyos. Amen, amen. Hallelujah. Marahil ikaw ay nanatili sa isang potential na lugar, isang society, na ang modernization, mga kapatid ko, ay mataas. Pero kung ang kalooban ng Diyos ay hindi mo magagawa, amen, hallelujah, kahit anong gawin mong pagsisikap, kahit anong gagawin mo, mga kapatid ko, hallelujah, magiging miserable pa rin ang buhay mo. That's why we are not after, hallelujah, sa isang magandang lugar, but we are after the will of God, hallelujah. Yan ang ating hinahanap, ang kalooban ng ating Panginoon. Magandang lugar, pero sa totoo lang wala ang kasiyahan. Magandang lugar, pero sa totoo lang, hindi kalooban ng Diyos. Believe me, brothers and sisters, wherever you are, wherever you go, as long that God is with you, He can make something different. You can be blessed, or you can bless others, and God will bless your life kapag ang Diyos ay kasama mo, mga kapatid ko. Hindi lugar ang issue, kundi ang kalooban ng ating Panginoon. Canaan, amen, sabi ko nga kanina, is an elevated place compared sa plain of Jordan. But Abraham, pinili niya ang lugar na yun. Now in comparison to Lot and Abraham, Abraham is a heavenly minded. Mataas ang kanyang paningin. Mataas ang kanyang pananaw. Si Lot, mababa ang kanyang nakikita. Yung plain of Jordan na earthly thing ang kanyang nakikita. Pero si Abraham, mataas ang kanyang pananaw. Ang gusto niya, yung mataas na bundok. Ang gusto niya, yung mas malapit sa Diyos. Ang gusto niya, yung mas malapit sa presensya ng ating Panginoon. Because Abraham is spiritually minded. Abraham, hallelujah, he chooses the place where he can commune with God. Heavenly place. Was heavenly minded. Pinili niya yung magandang pagpili. Amen. Gusto niyang maging mas malapit sa Diyos. Gusto niyang maging kaibigan ng ating Panginoon. I will tell you, brethren, hallelujah, sa panahon na ikaw ay nagdesisyon sumunod sa Diyos, hindi ka talunan. You are not a loser, but you are a winner. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng Romans, we are more than conquerors
sa Diyos. Pumili ka ng tamang pagpili. Hindi ka infected. Hindi ka talunan, mga pinto. Kundi ikaw ay isang mananagumpay. Hindi ka laos, gaya ng sinasabi sa labas. Hindi ka huli sa uso, gaya ng naririnig mo sa eskwelahan. Tama lang yung ginagawa mo. Dahil ang pinili mo ay, mabi ko, pang langit, hindi po pang lupa, ang mga kapatid. Yung ginagawa mong pag-awit para sa Diyos, bagamat hindi ka sisikat sa sanlibutan, but you made the right choice. Pumili ka ng tamang pagpili. Yung magsayaw mo sa church, bagamat hindi ka sisikat sa sanlibutan, pero sa harapan ng Diyos, nalulunod ang Diyos sa iyong ginagawa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa sanlibutan, kung aawit kang sintonado, hindi ka pwede. Sa sanlibutan, kung aawit kang wala sa tono, pagtatawanan ka. Pero sa loob ng church, kung ikaw ay aawit, bagamat hindi ka ganon kagaling umawit, pero ang tinitingnan ng Diyos ang puso. Pero hindi ko sinasabi na hindi ka muna kailangan mag-practice. Kailangan mag-practice. Amen. Now, Canaan. Ang sabi ng Bible is flowing with milk and honey. Yan ang Canaan. Now, how are you going to interpret that statement? Canaan is flowing with milk and honey. Try to literalize that scripture. Subukan nating interpret ito, mga ko, na literal. Anong itsura ng Canaan? Kung ang Canaan is a place of flowing with milk and honey, what does it mean? Bakit ang Canaan ay umaagos ang pulot at gatas? Ang ibig bagang sabihin na merong pong bukal na gatas? Ang ibig bagang sabihin na ang Canaan ay merong pulot o bukal na pulot? Dahil sinabi ng Bible that Canaan is flowing with milk and honey. And again, sa farming, pwede natin sabihin na hindi idea ng Canaan dahil hili siya. May mga valley, may mga slope, mga kapatid, na ang paligid ay bundok at yung gitna ay valley. Ganon ang Canaan. Na kung magtatanim ka, parang hindi idea dahil mataas. Pero ang sabi ng Biblia, that place is flowing with milk and honey. Ha! Wow! Yan yung lugar na gustong pagdalhan ng Panginoon kay Abraham. Now, remember na yung Ur ay isang lugar na kung saan fertile pagdating sa farming. That's why yung Akkadian civilization ay doon po sa area na yon na-establish. Bakit po? Dahil mas growing ang pananim. Amen. In comparison to Canaan, Canaan is mountainous. Bagamat may mga valley. But the description of the Lord, this is flowing with milk and honey. Flowing with milk and honey. I've got to tell you something, brother and sisters. Kapag ang Panginoon ay nagbigay ng pangako, hindi ka mapapahiya sa pangako ng Diyos. First class ang ibibigay ng Diyos. When you hear and follow the voice of God. You are not just an ordinary Christian. You are not just an ordinary individual. Glory to God. Amen. Hallelujah. Ikaw ay isang tagapagmana ng langit. Ikaw ay isang tagapagmana ng mamanahin na kailanman hindi kaya ibigay ng magulang mo. Tanging ang Diyos lang ang makakabigay nito. Now, paano? Flowing with milk and honey. Saan ba nanggagaling ang honey? Diba galing sa mga
bees, di ba? Yung bee. Sila ang nagpo-provide, sila ang nag-iipon niyan, mga kapatid. Alam nyo ba, mga kapatid ko, na ang 1 kilo ng honey ay about million of flowers, mga kapatid. Amen, hallelujah, na kailangan na lang itap at pag-ipon-ipunin, mga kapatid ko, yung katas ng mga bulaklak na yan bago magkaroon ng honey. Amen. And na-realize pa natin, mga kapatid, na kung hindi malago ang mga bulaklak, kung hindi malago ang mga pananim, paano magkakaroon ng flowing with milk and honey kung walang matatabang bulaklak na pwedeng nabuan ng mga honeybee? Amen. Na-realize pa natin na ang baka ay hindi pwedeng mag-produce ng gatas kung walang matabang damo na pwedeng kainin ng mga baka. What is my point? Again, my brother and sisters, the area or the place is not the issue. Amen. Canaan is really place. Canaan, mga kapatid ko, is a mountainous area. Hindi lahat valley, mga kapatid ko. Pero anong sabi ng Panginoon? Flowing with milk and honey. Alin ang mas advantage kapag may ulan? Ang plains o yung mountain? Well, kapag mababa ang lugar, of course, mas basa, di ba, Pastor? Mas basa. Katulad sa Pasig, lagi kaming basa kapag ulan, kasi mababa ang lugar namin. Amen. Kapag bumaha ang tubig, 3 buwan, ayaw ko naman ng ganong kabasa. Dumaan si Undoy, dumaan si Habagat, parehas ang level ng tubig. Parehas ang tagal ng tubig, mga kapatid, bago matuyo. Pero ang isang mataas na lugar, hindi po yan binabaha. Hindi po yan tinitigilan talaga ng maraming tubig, sapagkat ang tubig ay bumababa, mga kapatid, sa mababang lugar. Amen? Pero ang tanong ko rito, mga kapatid ko, bakit sinabi ng Panginoon, flowing with milk and honey? Considering na hindi ganun karami ang tubig na tumitigil sa bundok, mga kapatid ko, pero bakit sinabi ng Bible, amen, na flowing with milk and honey? Ibig sabihin, bakit matataba ang mga bulaklak? Bakit matataba ang mga halaman, mga kapatid, kung walang ulan? Hallelujah! Again, the place is not the issue. That area, mga kapatid, hallelujah, hindi ulan ang nagpapalago, hindi baha ang nagpapalago. Ito po yung view, ito po yung hamog, ito po, mga kapatid ko, hallelujah, yung langit na nagmumula sa langit. Hallelujah! Let me tell you something, brothers and sisters. Kapag ikaw ay naging malapit sa langit, kapag ikaw ay naging malapit sa Diyos, anumang bagay na hahawakan mo ay magiging prosperous. Anumang bagay na hahawakan mo ang kanyang pananaw ay isang pananaw na makalangit. Ang kanyang pananaw, mga amigo, ay isang pananaw ng isang mananampalataya, hindi makasanlibutan. Ang kanyang pananaw, ang kanyang desire is to get more closer and closer and closer and closer to God. Gusto niya magkaibigan siya ng Diyos. Ang bawat hahawak ng iyong kamay. Moving your altar into the higher ground.
Huwag kang makontento kung ano ka ngayon. Huwag kang makontento kung ano ka noon. Oh God, gusto kong lumipat sa isang mas mataas na lugar. Gusto kong lumipat sa isang lugar na kung saan pwede kong makausap ang Diyos. Gusto kong lumipat, hallelujah, sa isang lugar na kung saan ang Diyos ang nagpapalago ng aking negosyo. Ang Diyos ang nagbibigay ng increase. It's not about the rain, but it's about God who gives the increase. It is God, hallelujah. Siya yung Diyos na nagpapalago sa atin. Siya yung Diyos na nag-bless sa atin. Siya yung Diyos yung nagpo-provide sa atin, mga kapatid. Praise God. Wow. Hallelujah. It is God who gives the increase. It is the dew of heaven that causes the plants to grow tremendously. If you want a blessed life, hear me, more of God. If you want a happy life, hear me, more of God. If you want God to bless your hand, elevate your life into the higher dimension of the spirituality. Spiritual emphasis. Hindi natin ito, mawag ko na pagpapahalaga. Who am I right now? Ano ako noon at ano ako ngayon? Are you satisfied kung ano ang nagawa mo ngayon? Ikaw ba ay satisfied na kung ano ang kalagayan mo ngayon? No. That is why we have a spiritual emphasis, because we wanted, manami ko, to elevate our spiritual life into the higher level of spirituality. There are times in our lives, minsan, yung pangako ay nag-fade. Hear me. Abraham left Ur. Iniwan niya ang Ur when he was 75 years old. Naglakbay siya mula sa Ur, papunta sa Canaan nung siya po ay 75 years old. With the Word of God. With promise. Amen. At yung sinabi ng Panginoon patungkol sa kanya nung siya po ay 75 years old. Brethren, hindi po agad nangyari yan. 99 years old si Abraham. Amen. Nung muli na-encounter ni Abraham ang Panginoon face to face. The first encounter was the voice of God. But the second encounter, after 20 long years of process, the Lord appeared unto him. On that day, God said to Abram, your name Abram, ang pangalan mong Abram, ay hindi na mananatiling Abram. But you are now be called Abraham. From Abram to Abraham. Amen. Because the word Abram means high father. The word Abraham, father of many nations. Oh. From glory to glory. One day at a time. 24 years in the making. Take note, even Jacob, hallelujah. Hallelujah, 20 years of process. When he received the word from his father. From that day onward, after 24 or 20 years, the first station na dinaanan ni Jacob, after na na-receive niya ang salita ng Panginoon, it was the place of Beersheba. When he encountered God in a dream. And after 20 long years of process, the deceiver, Jacob, ay hindi na tinawag na Jacob. But after 20 years, siya ay tinawag na Israel. Likewise, Abraham,
say to make it. From Abraham to Abraham. Hallelujah. Anong point, mga kapatid, na hindi tayo dapat manatili sa isang kalagayan? Ang buhay Kristiyano ay tinatawag na continuous. Ang buhay mananampalataya ay merong changes, merong pagbabago from glory to glory. Hallelujah. Araw-araw ay kailangan natin magbago. Araw-araw ay kailangan natin mag-improve. We need to emphasize the spirituality. My friend, this is the right time, or tonight is the right time and the right place to improve our spiritual life. The second encounter at Abraham, amen, face to face. The first encounter is just the voice, but the second encounter is face to face. My friend, we are here to elevate ourselves upang ilagay natin mga sarili sa mas mataas na lugar. Amen. Hallelujah. Kung noong boses lang ang iyong naririnig, kailangan natin hanapin ang mukha ng Diyos. Kung gusto mong totally magbago ang buhay mo, we need to seek the face of God. Amen. If you want change, hallelujah, sa iyong buhay, we need to encounter the face of God. Gusto mong mabago ang iyong character, kailangan natin ma-encounter ang Panginoon. Abraham is the only Bible character that imputed to be the friend of God. Yes. Hallelujah. Hallelujah. To be the friend of God. Brothers and sisters, we need personal encounter with God tonight. Kung gusto nating mabago ang ating buhay, kailangan natin ng personal encounter. Let us moving our altar into the higher ground. Huwag tayong makontento ng konting luha. Huwag tayong makontento ng konting luhod. Huwag tayong makontento sa mumo na ating ini-enjoy. Mga kapatid,